Nag-iisip ka ba na magluto ng masarap para sa sarili mo? O kaya para sa pamilya mo at mga kasama sa bahay? Bakit hindi mo subukan itong meatball pasta? Para ka na rin kumain sa isang mamahaling restaurant in the comfort of your home. Para sa ating meatballs ay kailangan lang natin ng ground meat. Pork yung ginamit ko pero pwede naman chicken or beef. Season lang natin ng 1/4 teaspoon ng asin, 1/2 teaspoon ng garlic powder, 1/2 teaspoon ng onion powder, ground black pepper, at 1 tablespoon ng oyster sauce. Kung wala kayong onion at garlic powder, pwede kayong gumamit ng fresh onions at garlic. I-mix lang natin ng mabuti itong ating meat at ang mga seasonings. Pagkahalo ay mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture at gawing meatballs. Nasa inyo na rin kung gaano kalalaki yung gusto nyo gawin. Then magpainit tayo ng mantika sa isang kawali at i-fry ang ating meatballs. Hintayin lang natin mag-brown tsaka natin i-flip sa kabilang side. Kapag brown na din yung kabilang side ay pwede na natin itong hanguin. Alam kong hindi pa ito masyadong luto pero huwag kayong mag-alala dahil lulutuin pa natin yan mamaya kasama yung ating sauce. Para naman sa ating pasta ay maglagay lang tayo ng asin sa ating pinagpakuluang tubig. Lutuin lang ito ng mga 8 to 9 minutes o hanggang sa maging al dente na ang ating noodles. Pagkatapos niyan ay proceed naman tayo sa ating sauce. Mag-isa lang tayo ng minced onion hanggang sa maging translucent at isunod naman natin yung ating bawang. After mag-isa ang ating aromatics ay pwede nang ilagay yung ating sauce. Sweet style sauce nga pala yung nilagay ko kasi tamang-tama lang yung tamis. At this point, pwede na nating i-add yung ating meatballs. Lagyan lang natin ng mga 1/2 cup ng tubig, halu-haluin, at isimmer na mga 8 to 10 minutes hanggang sa maging fully cooked na yung ating meat. Huwag din kalimutang haluin paminsan-minsan para hindi masunog yung pinakailalim. After 10 minutes ng pagsisimmer, pwede na nating ilagay yung ating cooked pasta. Haluin mabuti upang masigurong masubmerge ang ating pasta sa ating sauce. Ayan, at ready na tayo for plating. Mag-garnish lang tayo ng parsley at saka ng grated cheese. Kung wala naman kayong parsley, ay pwede nyo na itong skip. Kaya paminsan-minsan ay bigyan naman natin ng reward yung ating mga sarili. Deserve mo rin yan kaya mag-enjoy at happy cooking!